Reynante, idiin mo ang rosaryo sa dibdib niya. Magmadali ka. Sigaw ni Padre Crisomo at nanalangin. Rinig ko siyang sumisigaw ng malakas habang tinatawag ang mga mandirigmang anghel sa kalangitan. Bitawan mo ako! Sigaw ni Marina nang nagpupumiglas sa pagkakatali sa kanya sa katre. Ilang saglit pa nag-uumusok siya nang sinabuyan ni Padre Crisomo ng sagradong tubig. Bilisan mo, Arturo. Kailangan mo nang ikalat ang mga halamang gamot na iyan sa paligid. Parating na ang mangkukulam. Ani ko subalit sa isang iglap ko lang. Nasa loob na ang matandang babae. Auring, kailangan na ninyong makalayo ng mga anak mo sa bahay na ito. Nanganganib ang mga buhay ninyo. Ito isuot ninyo. Pangontra ang mga halamang gamot na iyan. Sige na, magmadali na kayo. Natataranta kong sigaw bago ko muling ibinaling ang atensyon sa anak nilang si Marina na nag-uumusok sa sagradong tubig sa katre. Kinuha ko ang itim na buto ng sinukuang kahoy at inilagay sa bibig niya bago ko tinulungan si Arturo na ikalat sa kanilang bahayang asin. Nagsindi rin ako ng 5 kandila na magkakahiwalay paikot sa katre ni Marina. Habang nagdarasal ng orasyon si Padre Crisomo, gumuhit rin ako ng bituin sa pagitan ng mga nakasinding kandila at doon ay ibinuhos ko ang lana na may halong mga itim na butil ng bigas. Sarami, Cytox, Elastot. Saka ko binulungan ng dasal si Marina. Binalikan ko si Padre Crisomo habang tanaw na gumagawa ng manika na yari sa dayami ang matandang mangkukulam. Hindi pa rin mapalayas ni Padre ang demonyo sa katawan ni Marina. Nagbago na ang itsura nito. Tiyak na mamamatay siya kapag hindi kaagad na agapan ni Padre na mapaalis sa katawan nito ang demonyo. Sumusuka at umiiyak na ng dugo si Marina. Namamayat na rin ito sa dilim habang patuloy ang pagtulo ng kanyang dugo sa bibig. Tuwang-tuwa ang tono ng mapaminsalang demonyo sa katawan niya. Hindi nagtagal, sinabuyan ko ng lana si Marina. Lumapit pa ako sa kanya at pilit na itinatali ang buntot ng pagi sa malakas niyang pangangatawan. Ama, marami ang nagsasabi sa akin sa araw na iyon. Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan at sa pangalan mo'y nangagpalayas kami ng mga demonyo at sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawaing makapangyarihan. Kaya ikaw na mula sa kadiliman na anak ng kasamaan, lumayas ka sa katawan ng babaeng ito. Lumapit si Padre Crisomo at itinutok ang bakal na krus kay Marina bago muling nagsalita. Ama namin sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, gabayan mo po ang aming panalangin. Tulungan mo po akong palayasin ng demonyo sa katawan ng babaeng ito. Inilagay ni Padre Crisomo ang krus sa dibdib ni Marina. Kasabay nun ang pagtakip ng tenga ng matandang mangkukulam. Nabitawan niya pa ang hinuhugis niyang manika bago tumayo at lumapit kay Padre Crisomo. Hinarang ko si Marina. Itinutok ko sa kanya ang matulis na kahoy ng sinukuang baging. Hinagisan ko rin siya ng abo ng laurel at iba pang halaman na kinatatakutan ng mga mambabarang at ng kagaya niyang matandang mangkukulam. Maya-maya pa umurong ang mga paa niya at binalikan ang nabitawang manika. Nang mabuo niya na ito, sa kanya pinilas ang sariling palad at ipinaligo sa ginagawang manika ang dugo. May narinig pa akong kakaibang wika na ibinubulong niya sa manika hanggang sa manghina si Padre Crisomo. Nagdasal ako ng ama namin habang humahakbang papalapit sa mangkukulam. At ilang saglit pa, napalood si Padre Crisomo habang si Marina naman ay kumalas sa pagkakatali sa kanya sa katre. Sandali itong lumutang sa ere at bumagsak din agad sa higaan. Lumabas sa katawan niya ang itim na usok bago siya nawalan ng malay. Sa pagkakataong iyon ay hindi na ako nagdalawang isip na isigaw ang banal na panalangin ng simbahang Katoliko. Nilakasan ko pa ang boses ko na pagsabay ni Padre Crisomo at ni Arturo sa dasal. At habang nakatakip tenga ang mangkukulam,
Sinabuyan ko siya ng sinabuyan ng lana. Inihagis ko rin sa kanya ang abo at ang mga halamang gamot na dala ko, ang lubigan at ang itim na buto ng sinukuang kahoy, hanggang magmakaawa siya sa akin. Tama na, maawa ka sa akin, Raynante. Pero hindi ko siya pinakinggan. Hinampas ko siya ng sinukuang baging at sa halip na maitataga ko na sa kanya ang kahoy, nang bigla na lang akong tumilapon ng ilang hakbang sa kanya. Natanaw ko ang itim na figura na biglang sumanib sa katawan ng mangkukulam at binigyan ito ng pagkakataon na maging malakas. Ang pinalayas na demonyo ni Padre Crisimo sa katawan ni Marina. Bumangon ako at dagling tumakbo papalapit sa mangkukulam. Nang ibato niya sa akin ang buhangin mula sa kanyang bulsa, sandali akong napapikit. Mahina na rin ako ng mga oras na iyon. Samantalang si Padre Crisimo ay sinusubukan na isalba ang buhay ng babae hanggang sa tuluyan nang mawala ang paningin ko sa mangkukulam. Magandang araw po sa inyo mga kalakbay. Tawagin na lang po ninyo akong Raynante, isang albularyo. 84 na taong gulang. Nakatira sa kasalukuyan sa isang baryo sa Mindanao. Tawagin na lang natin si Father sa pangalang Crisimo. Ang kaibigan kong pari na namatay noon sa kamay ng mangkukulam. 50 taon na ang nakakaraan. Taong 1973 nang makilala ko si Padre Crisimo sa simbahang Katoliko. 34 na taong gulang ako noon. Humingi ako kay Padre ng tulong dahil hindi ko matapatan at mapagsino ang sumasanib sa katawan ng dati kong pasyente. Natatandaan ko pa noon na gumaling na mula sa kulam si Marina. Subalit makalipas lang daw ang 3 araw, muli raw itong nagkasakit at higit pa sa pasanin niya noon ang karamdaman nito ngayon. Mang Raynante, ano po bang nangyayari sa anak naming si Marina? Akala ko po ba ay pinagaling mo na siya? Pakiusap, balikan mo ang anak namin. Muntik na niyang mapatay ang kanyang inay kagabi at baka manganib ang buong pamilya namin dahil sa kakaibang namamasok sa pagkatao niya. Nag-aalalang wika ni Arturo. Nung araw na iyon ay nagpasama ako kay Padre Crisimo sa bahay ni na Arturo. Hiniling ko naman kay Arturo na paalisin noon sa kanilang tahanan ang 3 niyang pang-anak kasama si Oring para sa kaligtasan ng mga ito. Itinali ko ang anak nilang si Marina sa katre. Utos iyon ni Padre Crisimo habang naghahanda siya ng mga gagamitin sa gagawin niyang dasal. Padre, sa lupang ito, laganap po ang mga barangan o mga mambabarang. Sila po ay mga mangkukulam na nagdudulot ng pinsala sa pamamagitan ng mga insekto. Gumagamit sila ng maliliit na kumakain ng laman at parasitiko, tulad ng langaw na inilalagay sa maliliit na lalagyan. Katulad po ng babaeng ito, ginamitan siya ng mangkukulam na barangay. Ilang beses na akong nakakuha ng mga buhay na insekto sa katawan niya. At ang ikinatatakot ko pa ngayon, Padre, ay hindi na tulad ng dati ang nasa katawan niya. Paliwanag ko kay Padre Crisimo habang inihahanda ang mga gagamitin kong pangontra. Hindi na siya sumagot. Siguro ay kakabahala lang ni Arturo kung sasabihin niya pa ang nasa loob ng katawan ni Marina. Bago kami nagsimula, sinuri ko muna na wala na sila Auring at ang mga anak niya sa bahay. Father, ano pong ibig sabihin nito? Bakit itinatali niyo ang anak ko? Nag-aalalang sambit ni Arturo. Mang Raynante, ano pong gagawin niyo sa anak ko? Saka ako nakaramdam ng masamang enerhiya. Palakas ng palakas ang presensya ng enerhiya at sigurado akong paparating sa kanilang bahay ang mangkukulam na nakaharap ko nitong nakaraang araw. Huminahan ka, Arturo. Bilisan mo na lang at ikalat mo na ang mga asin sa buong bahay mo. Magmadali ka. Paparating na siya. Agad naman akong nakadama ng panganib nang makita ko sa durangawan si Auring na bumalik kasama ang mga anak niya. Maya-maya pa nakarinig kami ng pagsigaw sa kwarto kung nasaan si Padre Crisimo. Dagli kaming napatakbo ni Arturo papasok sa silid. Ilang saglit pa sumunod sa likuran namin sina Auring at ang mga anak nila. Nagwawala ang anak nilang babae. Halos mapahiyaw rin si Auring
nang makitang nagtatamo ito ng sugat sa kamay. Diyos ko, ang anak ko. Father, tama na. Pakawalan na ninyo ang anak ko. Tatakbo sana papalapit si Aureen sa nagwawala niyang anak. Nang yakapin siya ni Arturo at lahat kami ay biglang nasindak nang magsalita si Marina sa kakaibang boses. Papatayin ko kayong lahat. Hindi ninyo ako mapipigilan. Akin lang ang katawang ito. Sa akin lang siya. Natutuwang sambit ng lalaki sa loob ng katawan ng kanilang anak. Nalabis-labis na ikinatakot ni Aureen. Niyakap ni Aureen ang tatlo niyang anak bago namin ipinagpatuloy ni Arturo ang pagkakalat ng asin at itim na butil ng bigas palibot. Maya-maya lang humangin ng pagkalakas. Itinulak ko si Aureen at hinila kasama ang mga anak niya sa kabilang pintuan. Doon ko sila pinalabas sa pintuan sa likod ng kanilang bahay. Tumakas na kayo, Aureen. Mapanganib rito. Iligtas mo ang mga anak mo at huwag na huwag ninyong huhubarin ang mga iyan. Pangontra ang halamang gamot na iyan sa bisa ng kapangyarihan ng mangkukulam. Sige na, umalis na kayo. Singal ko bago sila pinagsara ng pintuan. Bilis, Arturo, paparating na siya. Ilang saglit pa ay bumukas ng kusa ang pintuan mula sa harap at pumasok ang malakas na hangin. Wala pang ilang segundo, naroon na sa loob ang matandang mangkukulam. Nginitian niya ako ng nakakaloko habang si Arturo naman ay abalang ikinakalat ang asin sa paligid. Nagsimula naman si Padre Crisomo sa pagsigaw ng dasal. Halos maluha na ng dugo si Marina. Kasunod ang pagsuka nito ng mga buhay na insekto at ilang saglit pa, tumawa siya ng nakakaloko sa harap ni Padre Crisomo. Dinuraan niya si Padre ng dugo, saka humagalpak ng tawa. Hindi kumarap si Padre Crisomo at agad niyang sinabuyan ng sagradong tubig ang katawan ni Marina hanggang sa umusok iyon. Lumilitaw-litaw rin ang nakakatakot na itsura ng demonyo sa pagkatao ni Marina. Hindi nagtagal umatake ang matandang mangkukulam kay Padre Crisomo. Pinigilan ko ang mapaminsala. Ako ang harapin mo, mangkukulam ka. Sigaw ko at matapang na isinaboy ang halamang gamot sa kanya. Itinutok ko rin ng matulis na sinuko ang kahoy habang lumalapit ako ng dahan-dahan sa mangkukulam. Nang makalapit na ako, sinamantala ko siyang hampasin ng hampasin ito. Ilang saglit pa nagmamakaawa sa akin ang matandang mangkukulam. Hindi mo alam kung bakit ko ito ginagawa, Reynante. Dahil sa babaeng yan, namatay ang anak kong si Felipe. Dapat lang na mamatay rin ang anak ni Arturo. Hindi ko siya mapapatawad. Banta ng mangkukulam bago ko siya hinampasulit ng sinuko ang kahoy. Paulit-ulit hanggang madala ko sa sarili kong galit. Kahit pa hindi pa rin tama ang pumatay, hindi ko papayagan ng maling gawain mo, tanda. Sa nanggagalit kong sigaw, saka ko ipinagpatuloy ang paghampas sa kanya. Hindi ko inaasahan ang epekto ng sinuko ang kahoy sa balat ng mangkukulam. Lumitaw sa balat niya ang buhay na puting uod bago lumobo ang mga sugat niya at pumutok na parang bula. Nandiri ako nang malanghap ang nakakasulasok na amoy sa pumuputok niyang balat. Ganoon pa man, hindi ako huminto sa paghampas ng sinuko ang kahoy sa kanya hanggang sa matamaan ko ang pangit niyang itsura. Natigilan lang ako nang mamukhaan ko ang lalaki sa likod na pangit na pagkatao ng matandang babae. Si Pepe ang impostor na mangkukulam. Pepe, ani ko bago niya ako masapak sa muka. Ipinandong niya ulit ang hood sa kanyang ulo. Kasunod nun ang biglang pagbalik ng kanyang pangit na itsura bilang kasuklam-suklam na matandang babae. Hindi ako makapaniwalang magagawa ni Pepe ang manakit. Sigurado akong may naghudyat sa kanya para ipagaganti si Felipe, iyong namayapang anak 1 taon na ang nakakaraan. Si Felipe ang kaisa-isang anak ni Pepe. Namatay ang kanyang asawa noon dahil sa panganganak. Alam ko rin ang relasyon ni Felipe sa anak ni Arturo, na kailanman ay hindi hinadlangan ng mga magulang ng dalaga. Mula sa bulsa ni Pepe, inilabas niya ang diyame at hinugis bilang manika. Hindi ko misyon na harapin siya agad dahil nasa panganib ang katawan ng anak ni Arturo. Ibinaling ko ang atensyon ko sa dalagang pinaghihigantihan niya
Nagdasal ako noon. Itinali ko ang sinturon na buntot ng pagi sa katawan ni Marina. Hanggang lapitan ito ni Padre Crisomo, bitbit niya ang bakal na krus. Makapangyarihan ang banal na panalangin at orasyon ni Padre. Bigla na lang napatakip ng tainga si Pepe at tila nabibingi sa kanyang naririnig. Amang makapangyarihan sa lahat, bigyan mo ko ng lakas at kapangyarihan para mapalayas ang demonyong ito. Singal ni Padre at inilapat sa noo, tiyan at sa magkabilang balikat ang bakal na krus bago idiniin sa dibdib ni Marina. Ilang saglit pa sabay kaming nanalangin. Nagdarasal ako ng ama namin habang nagsisindi ng mga kandila. Binging-bingi si Pepe sa sagradong dasal namin ni Padre. Sa harap niya nagsindi ako ng pulang kandila bago ako gumuhit ng bituin sa pagitan ng mga puting kandila sa magkakahiwalay na pwesto. Sinenyasan ko naman si Arturo na manalangin at ibuhos ang asin sa ulo ng kanyang anak. Nakalimang ulit na kami sa dasal. Ipinagpatuloy ko pa rin ang paggalaw para maisaayos ang gagawin kong ritual. Gusto kong ikulong ang diablo at ang espiritu ni Pepe sa isang bote. Maya-maya pa tumayo na si Pepe at pinilit na maglakad ng dahan-dahan papalapit kay Padre Crisomo. Hinarangan ko siyang muli at pinaghahampas ng sinukuang kahoy. Bago matapos ang dasal, nagsaboy si Padre Crisomo ng sagradong tubig sa katawan ng anak ni Arturo. Nag-umusok at nagsisisigaw ang demonyo sa katawan ni Marina. Kasunod ang pagkapigtas ng nakataling lubid sa magkabila niyang kamay at paa. Itinulak ko si Pepe at nagkukumahog na makalapit kay Marina. Inilagay ko sa bibig niya ang itim na buto ng sinukuang baging at ang pulang botil ng saga-saga. Ibinuhos rin ni Padre ang sagradong tubig sa bibig ni Marina, dahilan ng paglabas ng malakas na puwersa sa katawan nito. Dagli na akong tumayo at umatake kay Pepe. Handa na ako para sana itaga ang kahoy sa kanyang dibdib. Subalit napigilan niya ako. Nagtuos kami gamit ang aming lakas. Nagbangayan kami ng salamangka at maya-maya pa napalod sa sahig si Padre Crisomo, kasabay ang paglutang ng anak ni Arturo sa ere ng ilang segundo bago bumagsak sa katre. Gaya ng hiniling ko kay Arturo, na kapag nakalaya na sa katawan ng anak niya ang diablo, ay sunugin niya ang pirasong damit na ibinigay ko sa kanya, subalit nawala niya iyon. Sinubukan kong itulak si Pepe papalapit sa pulang kandila para masunog ang kahit na ano sa suot niya. Pero naitulak niya ako at nasakal. Agad naman siyang hinampas ni Arturo ng upuan sa ulo, kaya parehas kaming nawala ng balanse at umibabaw siya sa katawan ko kasabay ang pagkapatay ng mga nakasinding kandila. Itinulak ko siya at sinabuyan ng lana nang biglang kumulubot ang balat niya. Nagmamadali akong tumayo at dinampot ang matulis na kahoy. Tatagain ko na sana siya, subalit sumubsob ako sa may sahig na ilang hakbang lang ang layo mula sa kanya. Pinatalsik ako ng itim na figura at dagli iyong pumasok sa katawan ni Pepe. "Pader, ang anak ko!" dinig kong sigaw ni Arturo. Agad namang napasign of the cross si Padre Crisomo at sinubukang isalba ang buhay ni Marina. Pinilit ko ulit na makabangon. Kinuha ko ang pulang kandila at mabilis na sinindihan. Inihagis ko yun kay Pepe. Subalit namatay ang siga ng kandila nang hagisan niya ako ng buhangin. Tumama rin ang buhangin sa mga mata ko at saglit akong napahinto nang sa pagdilat ko ay wala na si Pepe. Hindi ko na nagawang habulin pa si Pepe kung saan ito paparoon. Dagli na akong tumakbo kina Padre para tulungan siyang maisalba ang buhay ng anak ni Arturo. Sa wakas, nabuhay siya nang ipinainom ko sa kanya ang langis na may laway ng ahas. Naisukan ni Marina ang lahat ng insekto sa katawan niya. Kasunod ang pagkahulog ng itim na bato mula sa kanyang bibig. Dinampot ko iyon at agad na sinindihan. Kumislap iyon ng 5 ulit bago naglaho. Umiyak ang anak ni Arturo. Ilang saglit matapos ang mga pinagdaanan nito sa kamay ng demonyo. Hindi rin ako makapaniwala na makita kong nanghihina si Padre Crisomo. Kusa siyang bumagsak sa lapag at kasabay ni Marina na wala ng malay. Pasado 3:00 ng madaling araw nang magising si Padre Crisomo. Tinanong ko siya kung saan galing at paano siya nagkaroon ng napakaraming sugat sa katawan, gayong hindi naman ito nilalapitan ng demonyo.
Sabi niya ay ganito ang sukli kapag malakas ang katunggaling demonyo. Inatake nila ako gamit ang hangin. Hindi ninyo nakikita ang mga nilalang sa kadiliman na parang isang hangin na darating para saktan ako. Walang malinaw na paliwanag si Padre. Kumbaga nakakalito pa ang sinabi niya. Pero ganun pa man, salamat sa Panginoon at ligtas raw ang anak ni Arturo. Pasado 4:00 ng umaga naman nang kumatok ang 3 anak ni Arturo sa kanilang bahay. Kwento ng mga ito habang umiiyak. Inatake raw ng matandang mangkukulam ang kanilang nanay. Pinatay raw ito sa harapan nila bago sila isa-isang hinawakan at iniwan sa daan. Banta pa raw ng matandang mangkukulam na uubusin niya ang pamilya nila hanggang hindi niya napapatay ang kanilang ate. Napigtas ko po yung pangontra ni nanay habang hila niya ako sa pagtakas. Umiiyak na sabi ng bunsong anak ni Arturo. Kasalanan ko po, kaya kami nasundan ng mangkukulam. Tatay, pinatay niya ang nanay. Saka ito magulgol ng pag-iyak sa balikat ng kanyang ama. Nilamon ng kalungkutan ng pamilya ni Arturo. Nagmamadali siya nagpasama sa mga anak niya kung saan pinatay ang kanilang nanay. Umaga na iyon at nakasunod kami ni Padre Crisum sa kanila. May mga tao na nagkukumpulan nang dumating kami. Pinaliligiran nila ang asawa ni Arturo sa damuhan. Dilat ang mata, nakabukas ang bibig at kumupas ang balat, kagaya ng matagal ng patay na tao. Pinatay ito sa sakal, kuno ng tanod, dahil may marka pa ito ng kamay sa leeg. Ilang saglit pa lumabas sa bibig ni Oring ang mga buhay na insekto, habang ang mga puting uod ay nagpapakislot-kislot sa loob ng balat ni Oring. Lumayo ang mga nagkukumpulang tao sa bangkay ni Oring at sabay-sabay na napasigaw ng malakas. Halos nasindak ang mga tao at naduwal nang pumutok ang tiyan ni Oring kasunod ang pag-alingaw ng napakabahong amoy nito sa katawan. Walang nakalapit sa bangkay ni Oring. Lahat sila ay napatakbo palayo, natakot, nabahala at nagsuka. Malibang kay Arturo na binalot ng matinding galit. Matapos sa mga pangyayaring iyon, binalot namin ang bangkay ni Oring sa puting tela at pinaligiran ko ng mga bulaklak. Bago ibinuhos ang langis, pagkatapos sinindihan ko ng 5 kandila. Binasa ko ang aral na karunungan sa pagpapalaya ng espiritu. At maya-maya pa, iniabot na sa akin ni Arturo ang talim. Ginilitan ko ang pulang manok sa leg at isinaboy ang dugo sa bangkay ni Oring. Wala pang ilang minuto, nang biglang lumakas ang hangin, senyales na may darating na espiritu. Si Oring. Saglit ko lang na nakausap si Oring. Ipinagbabawal kasi sa amin bilang albularyo na may kasanayan ang pakikipag-ugnayan sa namatay. Ganon pa man, dumiretso sa punto ang sinasabi niya sa akin. Si Pepe ang pumatay sa sarili niyang anak. Siyang dahilan kung bakit may kumakalat na sakit sa baryo. Sinunog ko gamit ang pulang kandila ang pulang tela na ibinalot namin kay Oring. Habang dinig ko sa katawan niya ang kanyang pagsusumbong. Si Pepe ay isinugo ng dyablo para magkalat ng sakit sa aming baryo. At ang dalagang anak ni Arturo ang nais gawing tirahan ng dyablo para pumatay at gawing sandatang dilag sa mga buhay na tao. Nagsimula na ako sa pagampas ng sanga at dahon ng sinukuang kahoy sa patay na manok. Hinanap ko sa paligid si Pepe gamit ang usok ng bangkay ni Oring. Sumabay ang aking kaluluwa sa paglipana ng usok sa kadiliman hanggang makita ko ang dyablo na bumababa sa kagubatan at doon nakita ko si Pepe. Nakatingala ito mula sa itaas. Ngumiti ng nakakaloko bago naglakad. Siguro ay nakita niya ako sa usok. Maya-maya pa sinunog namin ang mga lumang gamit ni Oring. Nakaramdam na ako ng pag-init sa katawan. Hindi ko maintindihan ang pakiramdam na iyon hanggang tumambad sa harap ko ang espiritu ng demonyo. Sinakal niya ako. Ewan ko ba kung bakit hindi man lang nakikita nila Arturo ang nasa harap ko. Ilang saglit pa naglaho ang demonyo. Lumuwag rin ang paghinga ko nang basbasan ng sagradong tubig ni Padre Crisomo ang nasusunog na bangkay ni Oring. Parating na po sila, Padre. Singal ko sa po ang aking leg. Itinayo ako ni Padre Crisomo at inilayo kay Arturo.
Bakas na bakas ang galit nito sa harap ng nasusunog na bangkay ni Auring. Ilang saglit pa ay binigyan siya ni Padre Crisomo ng Biblia. Hindi ka matutulungan ng galit, Arturo. Paparatingin sila rito. Kunin mo itong Biblia at bakal na krus. Sakaling may hindi magandang mangyari sa amin na Reynante, siguraduhin mong ipagpapatuloy mo ang misyon. Sinuotan siya ni Padre Crisomo ng rosaryo. Hindi ko sinasabing pumatay ka. Gagawin mo lang iyon sakaling hindi namin mapigilan ng demonyo. Dagdag pa niya at agad akong binalikan. Ramdam ko na ang presensya ni Pepe. Palakas ng palakas habang papalapit sila sa amin. Pero habang wala pa sila, inilibing ko sa lupa ang mga putol na sinukuang kahoy at bawat isa ay pinaligiran ko ng asin. Nagsaboy na rin ako ng mga itim na bigas sa paligid at mga pulang buto ng saga-saga. Bago ko binasa ang ritual na magpapaalis sa kanila. Isang ritual na pipigil at tatapos sa kanilang kapangyarihan. Habang ibinubulong ko sa matulis na sinukuang kahoy, ay nagsimula namang magdasal si Padre Crisomo at Arturo. 3 beses nilang inulit ang ama namin at lumitaw sa harapan namin si Pepe na nangingitim ang labi. Nakangiti rin siya at minsang napapatakip ng tenga dahil sa bisa ng dasal. Lumapit sa kanya si Padre habang nanghihina ito sa banal na dasal. Itinutok niya ang kahoy na krus kay Pepe habang sinisindihan ko ang mga pulang kandila. Sinugatan ko ang sarili kong palad at ipinahid ang dugo sa sinukuang kahoy. Binigkas ko kasabay nila Padre ang dasal na ama naming makapangyarihan sa lahat na siyang pagsigaw naman ni Pepe. Dahan-dahan akong lumapit kay Pepe. Kumalas sa katawan niya ang nahihirapang demonyo hanggang maitara ko kay Pepe ang sinukuang kahoy na wala man lang siyang nagagawang laban. Pagkatapos ay natanong ko kung paano siya humiyaw ng malakas bago ko ipinagpatuloy ang pagdarasal. Nahinto naman si Padre Crisomo at sumuka ng dugo. Aniya sa akin, patayin mo ko, Reynante. Ang espiritu ng Diablo ay sasalin sa katawang lupa ko. Hindi ko siya nauunawaan. Hindi ko rin mahugot sa katawan ni Pepe ang sinukuang kahoy. Hindi ka magwawagi, Reynante. Wika ni Pepe. Tinapunan niya ako ng masamang tingin at ibinaon pa ang sinukuang kahoy sa kanyang katawan bago humalakak ng tawa. Reynante, patayin mo ko. Bilisan mo. Muling sigaw ni Padre Crisomo. Subalit bigla kong kinapitan ni Pepe sa kaliwang kamay. Ilang saglit pa ako makawala na ang espiritu ng Diablo sa katawang lupa ni Pepe. Tanaw ko ang itim na lalaki na nakangiti at nagpupumilit na makapasok sa katawan ni Padre. Sinubukan kong buhusan si Padre ng lana. Gamit ang isa kong kamay nilagyan ko ng itim na butil ng sinukuang kahoy ang kanyang kamay. Nahihirapan na si Padre at patuloy ang pagtulo ng dugo mula sa kanyang ilong. Maya-maya pa umiiyak na siya ng dugo habang pilit na sinasabayan sa pagdarasal si Arturo. Father, ani ni Arturo. Ituloy mo ang dasal, Arturo. Sigaw ko at sinapak si Pepe. Hindi ko maintindihan noon kung bakit ayaw maghiwalay ng mga katawan namin nila Pepe at Padre para kaming itinali sa isang puno habang nakikipaglaban sa paraan namin. Umiyak si Arturo at isinigaw ang binabasang dasal. Ilang saglit pa ay nabitawan ni Padre Crisomo ang kahoy na krus. Kasunod ang pagngiti ni Pepe. Ang paglabas ng mga kumikislot na uod sa kanyang katawan. Agad ko naman siyang naitulak nang may kung anong itim na usok ang lumalabas sa kanyang katawan at do'y bumagsak si Padre Crisomo sa damuhan. Pakialamero ka, Reynante. Pinatay ko ang anak ko para buhayin ng ina niya. Subalit nasa sinapupunan ng anak ni Arturo ang bunga. Kailangan niyang mamatay para mabuhay ang asawa ko. Doble ang boses ni Padre Crisomo. Natitiyak ko na si Pepe ang nagsasalita. Hindi ko alam kung paano kakalas sa higpit ng pagkakasakal sa akin si Padre Crisomo. Hindi ko rin maintindihan kung bakit binalot ng itim ang kanyang kutis. Maging ang kanyang mga mata ay nanggagalit na sa dilim. Patay na siguro si Padre. Inagaw na ng demonyo ang katawan niya. Hindi ko palalagpasin ang ginawa mo, Pepe. Ani ni Arturo. Binuklat niyang muli ang Biblia at isinigaw ang dasal. Dinampot niya rin ang sagradong tubig.
bago iwinasiwas kay Padre Crisostomo na siyang nagparay nito. Ilang saglit pa naisipan kong sindihan ang damit ni Padre Crisostomo gamit ang pulang kandila. Subalit hindi iyon tumalab. Namatay agad ang apoy na siyang pagngiti ni Padre ng nakakaloko. Sinabayan ko sa panalangin si Arturo na matapang na inilabas ang bakal na krus at itinutok sa pari. Hindi ko alam noon kung epektibo ba ang gagawin niya. Hinubad ni Arturo ang suot niyang rosaryo at ipinasuot kay Padre. Maya-maya pa ay nag-umusok na si Padre Crisostomo. Hindi niya mahawakan ang krus na idinikit sa kanya ni Arturo, maging ang rosaryo ay sumusunog sa leeg niya. Sinubukan kong pagtangkaan na patayin si Padre Crisostomo, pero hindi ko magawa dahil isa na siya sa itinuturing kong pamilya. Hanggang maagaw ni Padre sa akin ang matulis na sinukuang kahoy. Itinarak niya iyon kay Arturo. Dahil sa galit inihinto ni Arturo ang pagdarasal at walang awang tinaga si Padre ng bakal na krus sa katawan. Paulit-ulit hanggang lumitaw ang itim na usok sa katawan ni Padre. Natigilan lang si Arturo nang mapasuka siya ng dugo. Napagod siya ng gusto nang tumagos ang kahoy mula sa likod niya at bumagsak sa wala ng buhay na katawan ni Padre. Nakatulala ako at parang piniga. 2 buhay ang nawala sa isang gabi. Makaraan lang ang ilang minuto. Natanaw ko ang mahinang espiritu na pumasok sa katawan ni Arturo. Bigo niyang nagamit ang katawan na patay nito, kaya bigla na lang siya naglaho. Kinabukasan mga kalakbay, habang naglalakad ako pabalik sa bahay nila Arturo, naabutan ko ang panganay niyang anak na umiiyak. Iyakap ang kanilang kapitbahay na si Lisa. Hindi ko alam kung bakit, kaya nagkukumog akong pumasok sa kanilang tahanan at nadatnang kong ang 3 kapatid niya na wala na ring mga buhay. Katulad ang nangyari kay Oring sa 3 niyang anak. Hindi ko maipinta ang sinapit nila. Huling nadatnang ko lang ang mga itim na bato at agad ko ring sinunog. Hindi ko alam kung makatarungan ba ang pagiging albularyo ko. Namatay ang pamilya ni Arturo, ganon din si Padre Crisostomo na itinuring kong kapatid. Iniwan nila sa akin si Marina na ipinagbubuntis ang anak nila ni Felipe. Inilibing ang mga bangkay ng pamilya ni Arturo malapit sa libingan ni Padre. Nakulong ako ng ilang buwan dahil sa pangyayari. Wala silang maituro kundi ako. Si Marina ay 4 na buwan ng buntis at siyang testigo at umamin na wala akong kasalanan. At dahil nga imposible ang mga hindi nakikita ng iba, hindi nila ako pinaniwalaan. Wala nang naniniwala sa akin sa mga nagawa ko, maliban kay Marina at sa apo kong si Armelo. Mga kalakbay, hindi pa nagtatapos doon ang labang ko sa mga masasamang nilalang na yumayakap at pilit na inaangkin ng daigdig. May kababalaghan pa akong karanasan na hindi ko malilimutan. Sila ang mga aswang sa kasalukuyan, mga nilalang na nagpapanggap na tao para kumain at uminom ng sariwang dugo ng tao. Hanggang dito na lang po ang aking kwento mga kalakbay. Maraming salamat.